Ang next na maapektuhan sa eccentric combined footing ay yung one-way shear. So dito sa regular combined, originally, yung start edge or that is yung point 1, okay, etong start edge ay lampas sa point A. Okay, etong broken line na yan, lampas siya sa point A, which is ito. Or yung L1, distance L1 is greater than B1 all over 2. Ngayon, kapag eccentric na ang combined footing natin, let's say yung start edge, lumapit siya towards this broken line, magkakaroon na tayo ng case 1. Yan. Wherein, yung edge natin, nandito na siya mismo sa broken line or sa shear perimeter or shear line. In this case, your L1 now becomes B1 all over 2. Okay, remember that B1 is equal to DS1 plus C1. And then, yung B2 naman sa kabila, that is 2DS2 plus C3. And then, at case 2 naman, ang mangyayari sa case 2, yung start edge mo ay lalapit siya dun sa column. Okay, to the point na yung L1 natin becomes less than B1 all over 2, but your L1 is still greater than C1 all over 2. Ayan. Ulitin ko. So, L1 is less than B1 all over 2 and L1 is greater than C1 all over 2. So, this is your case 2. Ibig sabihin, yung start edge natin ay hindi pa dumidikit dito sa edge ng column 1. Pero, once na dumikit na yung start edge dito sa column 1, that means magiging case 3 na siya. Or yung L1 is now equal to half of C1. Okay? So, gagawin natin yan ngayon. Dapat alam natin kung anong case. Is it regular? Is it case 1? Is it case 2? Or is it case 3? Ngayon, ang common dito sa apat na yan ay kailangan natin alam yung L1. Kailangan alam natin yung B1 all over 2, tsaka yung C1 all over 2. Okay, so dito, gawa tayo ng B1 is equal to 2DS1 plus C1. Yan. And this is equal to 2 times ds.1 plus c.1. Yan. And divide natin siya ng 1,000 para maging meter. Okay? Tapos, gawin din natin sa kabila. Dito naman, B2 is equal to 2ds2 plus C3. Yan. So, 2 times ds2 plus C3. Meter din yan. Next, gawin natin yung test para sa regular. So, dito yung test natin para sa regular. Case 1, case 2, and then case 3. Okay? So, ito yung regular. Then case 1, case 2, and then case 3. Ang ginagawa pa lang natin ay para sa column 1. Okay? So, equal to if open parenthesis L.1 is greater than
B1 all over 2. Take note that this is B1 all over 2. Then, print regular. Otherwise, meron siyang case. Yan. Okay, next. Para sa case 1 naman, if L1 L.1 is equal to B1 all over 2. Ito yung B1 divided by 2. Then, mag-preprint tayo ng case 1. Otherwise, case A1. Okay, next. Para sa case 2 naman, ito, we have two conditions. So, ang pipili natin ngayon dito ay if tsaka and. So, equal to if and then and. Ang ibig sabihin niyang and, you have to follow two conditions para masatisfy. Okay? So, ang and natin, dalawa. Yaang C.1 divided by 2,000 is less than L.1 tsaka L.1 is less than B1 all over 2, which is ito divided by 2, and then close. Yan. So, pag nasatisfy yung dalawang situations, ay yung dalawang conditions na yan, then you print case 2. Otherwise, meron kang case na A1. Okay? And finally, if L1 is equal to C.1 divided by 2,000, kasi si C1 ay millimeter, ano? Divided by 2,000 para maging meter siya. Para maging meter siya. If this is satisfied, then you print case 3. Otherwise, meron kang error. So, ang column now is outside of edge. Ayan. Okay? So, ngayon, lumalabas na yung column natin is outside of edge dahil yung ating L1, okay, so L.1 is equal to 0.25. Okay. Testing muna natin. Ito yung L1. Tapos, yung C.1 divided by 2,000 ay 0.25. Yan. So, ito yung C1 divided by 2. So, equal siya, no? But, what if palitin pa natin yung L1? Dapat magiging error na yan, ano? So, testing natin. So, i-adjust natin ngayon itong L1. Yan. So, let's say this is 0.7. So, that, let's say 1 meter. Let's say 1.5. Yan. Okay. So, lumalabas na L1, which is 1.5, is greater than B1 all over 2. Okay. Testing muna natin si B1 divided by 2. Okay. So, this is B1 divided by 2. Yan. So, ang L1 natin ay greater than B1 all over 2, kaya siya ay regular column.
Next, palitin natin yung L1 in such a way na magiging case 1 siya. Okay? Yung edge, dito natin itatapat sa broken line. Okay, so palitin natin. Let's say 1 meter. Yan. So, naging case 1 na siya. Why? Ang B1 natin is equal to 2 meters. So, B1 divided by 2 will give you 1 meter. Kaya L1 now, which is 1, is equal to B1 all over 2. Kaya magiging case 1 tayo. Next, palitin natin ulit si L1. Let's say gawin natin 0.9. Dapat maging case 2 na siya. Ayan. Okay? Next, dito naman, i-disregard mo lang ito, no? Palitin natin si L1, gawin natin siyang 0.25. Ayan, so case 3 na siya. Next, gawin natin itong 0.24, dapat lalabas si outside. Ayan, next. Itong apat na conditions na yan, gagawin natin siyang isang statement. Yan. So, ito, column is outside. Yan lang ang ikakopy natin. Then, dito natin siya ipe-paste dyan sa unknown. Tapos, copy natin lahat yan. Except yung equal sign sa umpisa. Dito natin naman ipe-paste dyan sa case unknown. Tapos, copy natin lahat yan. Ipe-paste natin dito siya sa case unknown. And then, pwede na nating i-delete lahat yan. Okay? So, let us check. So, yung L1 natin is 1.5. That is regular. Then, palitan natin ng 1.4. Regular pa rin. Palitan natin ng 1. Case 1. Then, 0.9. Maging case 2. Then, 0.25. Maging case 3. And then, 0.24. Column is outside. 0.25. Case 3. 0.26. Case 2. 1 meter. Case 1. 1.1. Regular. Okay. Next. Ngayon, nalaman na natin yung mga cases. Okay, so meron na tayong regular, case 1, case 2, tsaka case 3. Ano ang mga dapat nating palitan dito? Okay, so before proceeding further, gawin din natin yung para dito sa column 2. Yan. So, dito, I will just copy this. Lahat yan. And then, paste ko lang dito. Pero, yaang B1, instead na B1, ililipat ko lang siya dito. Yan. So, lahat yan, ililipat ko dun. Okay. And then, lahat ng L1, papalitan ko yan ng L3. Okay, lahat ng L1, palitan ko ng L3. Ayan. Tapos, lahat ng C1, papalitan ko rin siya ng C3. Yan. Okay, so let's check. Ito, L3, C3, L3, then C3, and then yan na. Next, so, dito sa one-way shear, okay, etong table na yan,
yung table na to, yung start, nandito siya, lampas siya ng point A. Okay? So this is for regular combined. Pero kapag yung edge mo nandito na sa point A, dyan sa one-way shear perimeter, then ang tributary L mo at point A magiging 0 na ito. Yun dapat. Tapos ang shear mo magiging 0 din. Kasi tingnan mo dito sa start edge, dito sa regular combined, ano? At start edge L is 0, your VU is also 0. However, kapag yung start edge mo nag-move siya dito sa section A, okay? Nag-move siya dito sa section A, then ang L mo magiging 0 din. Likewise, ang shear at A is also 0. Okay? But what is at section A? VUA is equal to QU times LB. At section A, L is equal to 0. Okay? So, papalitan natin ito. Yan. So, to do this, anong case ito? So, this is case 1. Yan. And your case 1 is equal to L1 is equal to B1 all over 2. Okay? So, originally, para sa combined regular, ang tributary L sa section A is ito, L1 minus 1 all over 2 minus DS1, which is, ayan. Okay? Yan, no? Which is ito. Ngayon, maglalagay tayo ng condition, which is ito. Okay? If L1 is equal to B1 all over 2, then maglalabas siya ng 0. Okay? So, let's try this one. Dito natin muna gagawin. Yan. So, equal to, if L.1 is equal to B1. Nasaan ba si B1? Ito, B1 divided by 2,000, then ang palalabasin mo ay 0. Otherwise, not, let's say, my value. Yan. Yan. Okay. So, palitan natin itong L1, let's say 0.25, dapat maging case 1. Ups, 0.9, 1. Ayan, case 1. Ayun, oops, ayun. Meter na pala ito. Dapat hindi ito 2,002 lang. Dapat, ayan, ganyan. Yan, okay? So, okay na. Let's say, gawin natin itong 1.1. Regular siya. So, meron tayong value. Gawin natin 1. So, case 1, ngayon magiging 0 siya. Ngayon, gawin natin itong 0.9. Yan, magiging negative na siya.
Okay, so copy ko ito and then ipe-paste ko dito. Tapos yang may value na yan ang ilalagay ko doon. Tapos yan ang i-close ko ngayon. Then balik ko yung A. Okay? So dapat pag case 1, ito ngayon ang automatic na magiging 0. Okay, let's try. So gawin natin 1. Yan. So naging 0 siya. Nag-automatic yung VU mo ay 0 din. Okay? Next, dito sa point sa BCD, okay, meron akong comment dito. Note, section B to D are the same. So, ang susundan nating pattern dito sa sections B, yan, C, tsaka D, are the same as your regular. Kasi ang nagva-vary lang naman dito sa eccentric and centric combined ay yung nanditong start edge, tsaka end edge. So, ang next na i-adjust natin ngayon ay itong point E, which is this one. So, dito sa section E, ang involved dyan ay syempre dito sa column 2, which is dito na tayo ngayon, no? Column 2. So, natapos na natin yung pag-check nung case dito sa column 2. By the way, this is column 1 kanina. Ito naman yung column 2. Okay? So, ang kailangan natin dito, kailangan nating i-edit. Ayan. Okay? Ang kailangan natin dyan, itong case 1 tsaka case 2 tsaka case 3. Pare-pares lang ang value ng tributary L. Sa case 1, you have L1 plus L2 plus L3. Case 2, you have L1, L2, L3. Case 3, L1 plus L2 plus L3. So, pare-pares na conditions yan. And then, dito sa regular, ang equation ng regular is ito, section E. Ayan, tributary L at section E. Ito yung kailangan natin. Ito yung equation ng L para dito sa regular. Okay? And then for case 1, case 2, case 3, L1 plus L2, L3. Pero, kapag nagka-error na, no? Ibig sabihin, your L3 is less than C3 all over 2, then, kailangan ang tributary L mo, error ang palalabasin niya. Okay, so, we will do that. So, maglalagay tayo dito na para sa regular. Then, case 1, 2, 3, tsaka para sa error. Yan. Okay? So, ang equation ng L para sa regular is this one. So, that is equal to L.1 plus L.2 plus C.3 divided by 2,000 plus DS.2. Yan. Okay, so let's check. L.1 is in meter, L.2 is in meter, C3 is millimeter. Kaya dinivide natin siya ng 2,000 para maging meter. Tapos si DS2, I think that is also in millimeter. Kaya i-divide natin to ng 1,000. Yan! So that is now our tributary L for regular.
And then for cases 1, 2, 3, that is simply equal to L dot 1 plus L dot 2 plus L dot 3. And then pag error, ang palalabasin natin dyan ay simply error. Yan. Okay? Next, ito ang i-modify natin ngayon. So I will copy this here. If L3 is equal to that, ang regular natin magiging yan. So I will copy this, then or dito ko siya ipe-paste. Ayan. Tapos kung case 2 naman, dito na. Dediretso ko na siya kay if L3 ang gagawin ko ngayon dito. If L3 is less than yung less than dito, no? If L3 is less than C3 all over 2,000, then mag-preprint ka ng error. Otherwise, ang sosolvin natin ay L.1 plus L.2 plus L.3. Oops. Yan. Okay? So, kapag regular siya, ito ang kukumpitin niya. Kapag less than C3 all over 2, mag-preprint siya ng error. Otherwise, ang palalabasin niya yung cases 1, 2, 3, which is L1 plus L2 plus L3. Okay, so yan yung ating tributary L. Okay, so tributary L is equal to that. Now let's check kung tama to. So dapat case gawin natin tong regular. So palitan natin si L3, which is yan. So let's say this is 5 meters or 5.1 regular. See? Ang kanyang tributary L is 5 meters. Yan. Okay? Ngayon, gawin natin siyang less than C3 all over 2, which is yung error. Ngayon, palitan natin to na, let's say, 4.75. Okay, kailangan maging error ito, no? Palitin pa natin to, 4.25. Ayan. Case 3, gawin natin siyang 4.2. Yan. Column is outside. So, ibig sabihin, error. So, mapapansin nyo, error ang lumalabas dito. Yan. Okay, so, ibalik ko siya ngayon sa regular. Say, 5.2. Ayan, sa 5 meters. Ngayon, gawin natin siyang case 1. So, dapat maging case 1 to. Kailangan
Okay, so 5 meters. Ang kanyang case 1, 2, 3, 5. Yan, see? Ngayon palitin ko ito, 4.75. Ay, 4.9. So, at 4.9, case 2 siya. Kaya, ang lumalabas, 4.9. Ang tributary L. And then, 4.8. Let's say, 4.75. 4.25. Ayan. At 4.25, case 3 siya. So, mapapansin nyo, 4.25. Ayan. So, eto ngayon ang ilalagay natin dito sa edge na yan. Dito sa point E. Sa tributary L ng point E. So, I will copy this. Yan ang ipe-paste natin dito. Okay? And then, ang equation naman ng VU at point E is, ayan, generic. Okay, VU is equal to QU times tributary L times B minus PU1 minus PU2. Okay, so yan lang naman ang kailangang palitan natin sa one-way shear. The rest sa one-way shear is kaparehas na nung regular. Okay, so next na maapektuhan dyan ay yung design moments along long direction.